Dahil sa pagmamahal, ito ang salitang bumuhay sa akin sa loob ng 40 taon. Simula noong araw na kargahin ko ang isang munting anghel na 2 taong gulang pa lamang, isang ulilang lubos matapos pumanaw sa isang aksidente ang kanyang mga magulang. Si Antonio. Ang aking si Antonio. Hindi man siya nagmula sa aking sinapupunan, pero ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang apelyido ko, ang bawat sentimo sa aking ipon, ang bawat patak ng aking pawis. Alam ninyo, simple lang naman ang buhay ko. Nagtrabaho ako bilang isang mananahi sa isang pabrika dito sa Laguna. Kaunti lang ang kita, pero bawat piso, tinitipid ko. Ang pangarap ko noon, isang maliit na bahay na may tanim na mga sampagita sa bakuran. Pero nang dumating si Antonio, nagbago ang lahat. Ang pangarap ko ay naging siya. Natatandaan ko pa, noong elementarya siya, kailangan niya ng bagong sapatos para sa graduation. Sira na ang tsinelas ko noon, halos bumuka na ang swelas sa kalumaan. Pero sa halip na bumili ng para sa akin, ipinambili ko siya ng pinakamagandang sapatos na nakita ko sa bayan. Makintab na itim na katad. Ang sabi ko sa sarili ko, ayos lang Teresita, pwede namang tahiin muna itong tsinelas mo. Ang mahalaga, ang anak mo, magmamarcha ng mayabang at komportable. Ganun ako, iyan ang pagmamahal ng isang ina, hindi ba? Ibinigay ko ang lahat. Nang kailangan niya ng pang-tuition sa kolehiyo para maging accountant, isinanla ko ang nag-iisang alahas na pamana sa akin ng aking ina. Isang gintong kwintas na may maliit na medalyon. Habang inaabot ko iyon sa sanglaan, ang sakit sa dibdib ko. Para kong isinusuko ang huling alaala ng aking nanay. Pero nang makita ko ang diploma ni Antonio, nawala lahat ng sakit. Napalitan ito ng walang kapantay na galak. Ang anak ko, isang profesional na. Sino ang mag-aakala? Kahit noong nag-asawa na siya, hindi ako tumigil sa pagbibigay. Nang kailangan nila ng paunang bayad para sa kanilang bahay, ibinigay ko ang lahat ng natitira sa aking retirement fund. 200,000 piso. Ang lahat ng pinagpaguran ko sa buong buhay ko. Ang sabi ko, anak, heto na. Gamitin ninyo para makapagsimula kayo ng magandang buhay. Ngumiti siya, niyakap niya ako. At para sa akin, sapat na iyon. Ang buong akala ko, ang lahat ng sakripisyong iyon ay magiging puhunan ko para sa isang mapayapang katandaan. Isang katandaan na puno ng pagmamahal mula sa anak at mga apo. Isang araw. Ang araw ng aking kaarawan. Ang aking ika-69 na kaarawan. Isang delivery man ang kumatok sa aking pinto. May dala siyang isang napakagandang kahon. Galing daw kay Antonio. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang mga pinaka-eleganteng tsokolate na nakita ko sa buong buhay ko. Mamahalin, galing pa sa isang sikat na tindahan sa Makati. May mga gintong palamuti pa at may kasamang card. Para sa pinakamahusay na ina sa buong mundo, ng buong pagmamahal, Antonio. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa tsokolate, kundi dahil sa wakas. Sa wakas, naaalala pa pala niya ako. Ilang buwan na rin kasi siyang hindi dumadalaw. Simula nang dumating sa buhay niya ang asawa niyang si Loida, unti-unti siyang nanlamig. Pero ang regalong ito, para sa akin, ito ay isang senyales, isang pag-asa. Pero ang pag-asang iyon ay isa palang lason. Habang tinititigan ko ang mga tsokolate, naisip ko ang aking mga apo. Siguradong matutuwa sila rito. Masyadong espesyal para kainin ko mag-isa. Kaya't kahit masakit ang aking mga tuhod, naglakad ako papunta sa bahay nila. Excited ako. Inisip ko, baka ito na ang simula. Baka maging mas malapit na ulit kami sa isa't isa. Si Loida ang nagbukas ng pinto. Ngumiti siya? Pero alam ninyo yung ngiti na hindi umaabot sa mata? Ganoon? Hello po, Mama Teresita, sabi niya. Inabot ko sa kanya ang kahon. Regalo ito ng papa ninyo sa akin, sabi ko. Pero naisip ko, mas magugustuhan ito ng mga bata. Para sa kanila na lang. May kakaibang dumaan sa kanyang mga mata. Isang saglit na pagkalito. Marahil takot, hindi ko matiyak. Pero mabilis niyang kinuha ang kahon at nagsara ng pinto. Salamat po, sabi niya. Tulog pa po sila. Ganun lang. Walang imbitasyon para pumasok. Umuwi akong may kaunting kirot sa puso. Kinabukasan, maagang tumunog ang aking telepono. Si Antonio. Ang puso ko biglang bumilis. Baka magpapasalamat siya. Ma, sabi niya.
Kakaiba ang tono, tila ninenerbiyos. Kamusta po ang mga tsokolate? Ngumiti ako. Ay anak, sabi ko, hindi ko natikman. Ibinigay ko kay Loida at sa mga apo mo. Alam mo naman ang mga iyon, mahilig sa matamis. Ang sumunod ay isang nakakabinging katahimikan. Walang salita, walang paghinga, tanging ang ugong ng linya. Pagkatapos, isang sigaw. Anong ginawa mo? Nagulat ako. Para siyang nasisiraan ng bait. Bakit anak? Akala ko matutuwa ka? Baliw ka ba? Sigaw niya ulit. Sigurado ka bang hindi ka kumain? Kahit isang piraso lang? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanginginig na ang boses ko. Ha, hindi. Ibinigay ko ang buong kahon. Tanga! Sigaw niya. At pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Nakatulala lang ako, hawak ang telepono. Ano yon? Anong nangyayari? Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Nang hapon na iyon, nakuha ko ang sagot. Tumawag si Loida, umiiyak. Mama Teresita, ang mga bata, isinugod po namin sa ospital, sa St. Luke's. Diyos ko, anong nangyari? Humihikbi siya. Yung tsokolate po, sabi ng doktor, may lason daw. May arsenic. Lason. Ganun pala yon. Isang lason. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang kaba ni Antonio, ang galit niya, ang mga tanong niya, ang mga tsokolate. Hindi para sa akin bilang regalo. Ang mga tsokolate ay para patayin ako. Ang sarili kong anak. Ang batang binuhat ko, inalagaan, at minahal ng higit pa sa sarili ko. Gusto akong mawala sa mundo. Hindi lang ito pagtataksil, hindi lang ito kalupitan. Ito ay kawalan ng utang na loob, ang pinakamasaklap na kasalanan. Wala siyang utang na loob. Nang gabing iyon, umiyak ako ng umiyak. Iniyakan ko ang 40 taon ng aking buhay na ibinuhos ko sa isang halimaw. Iniyakan ko ang inang nagkamali sa pag-aakala na ang pagmamahal ay sapat na. Pero hindi nila alam, habang pinupunasan ko ang aking mga luha, may ibang damdamin na umusbong sa aking puso. Hindi na ito lungkot, galit, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang buong akala nila, isa lang akong matandang mahina na madaling lokohin. Ang buong akala ni Antonio, kapag namatay ako, mapupunta sa kanya ang lahat. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Tahimik lang ako sa loob ng maraming taon. Habang binibigay ko sa kanya ang aking mga naipon, hindi niya alam na mayroon pa akong ibang itinatabi. Ang perang pinaghirapan ko sa pag-overtime, ang maliit na lupang naipundar ko sa probinsya na hindi ko kailanman binanggit, ang mga investment na tinuro sa akin ng dati kong amo. Akala niya, ang 10 milyong piso na nakita niya sa bangko ang lahat na. Hindi niya alam na doble pa noon ang nakatago kong yaman. Isang yamang inilaan ko sana para sa aking pagtanda at para sa kinabukasan ng aking mga apo. Ang babaeng tinawag niyang pabigat, ang babaeng gusto niyang patahimikin magpakailanman, ay mas mayaman at mas matalino kaysa sa inaakala niya. At ang babaeng ito ay pagod ng maging biktima. Kinuha ko ang aking telepono, nagdial ako ng isang numero. Hello, Attorney Reyes? Sabi ko, ang boses ko hindi na nanginginig. Matatag na, malamig. Ako ito, si Teresita. Kailangan ko ng tulong mo. Oras na para maningil. Oo, singilan na. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang isang ina, kahit gaano pa katanda, kahit gaano pa kahina tingnan, ay hindi dapat tinatapakan. Huli na ang lahat para sa kanya. Maaaring binalak niya ang aking kamatayan, pero ang hindi niya alam, hinukay niya ang sarili niyang libingan. Bawat kasinungalingan, bawat utang sa sugal, bawat pagtataksil, lahat ng iyon ay ilalabas ko sa liwanag. Makikita ng lahat ang tunay niyang kulay. At darating ang araw, luhod sila sa akin. Hindi para humingi ng pera, kundi para humingi ng tawad. Isang tawad na hinding-hindi ko ibibigay. Ang akala niyang katapusan ko ay simula pa lang pala ng kanyang pagbagsak. At ako mismo ang magiging karma niya. Musika ay nagiging mas determinado at malakas. CTA, kwentuhan tayo. Alam ko,
Marami sa inyo na nanonood ngayon ang nakakaramdam ng kirot sa aking kwento. Marahil, may sarili kayong bersyon ng isang Antonio o Loida sa inyong buhay. Kung naranasan mo nang maging dayuhan sa sarili mong pamamahay, kung ibinigay mo na ang lahat, pero tila kulang pa rin, i-like at i-share mo ang video na ito. At sana, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba, kwentuhan niyo ako. Gusto kong malaman ang inyong mga pinagdadaanan. At sabihin niyo na rin po, saan po kayo nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang ating samahan. Samahan ninyo ako sa aking laban. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga inang isinakripisyo ang lahat at ngayon ay oras ng bawiin ang dapat sa kanila. Matapos ang tawag ni Loida, ang aking manugang parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Nakaupo lang ako sa aking lumang silyang tumba-tumba, hawak ang telepono at inuulit-ulit sa aking isipan ang kanyang mga sinabi. May lason daw, may arsenic. Isang salitang sa mga pelikula ko lang naririnig. Ngayon, nasa loob na ito ng katawan ng aking mga apo. Dahil sa akin. Dahil sa pagiging mapagbigay ko. Nanginginig ang buo kong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdaming nagsisimula nang pumalit sa lahat ng sakit at pagkalito. Isang matinding galit, ang mga sumunod na araw ay parang isang masamang panaginip. Araw-araw akong tumatawag sa ospital para kumustahin ang mga bata. Salamat sa Diyos at sa mga doktor, unti-unti silang bumubuti. Ngunit sa bawat pagbuti nila, lalong lumalalim ang sugat sa puso ko. Si Antonio, ang aking anak, ay parang bulang naglaho. Hindi siya sumasagot sa telepono. Hindi siya nagpapakita. Tinakbuhan niya ang responsibilidad. Tinakbuhan niya ang kanyang mga anak na nag-aagaw buhay dahil sa kanyang kagagawan. Ngunit kilala ko si Antonio. Kilalang kilala ko siya. Simula pagkabata, kapag may ginawa siyang kalokohan, palagi siyang tumatakbo sa iisang tao. Sa kanyang tiya Ninita, ang aking nakababatang kapatid. Si Ninita na palaging kumakampi sa kanya, na palaging nagtatakip sa kanyang mga pagkakamali. Alam kong doon ko siya matatagpuan. Kaya isang umaga, matapos kong malaman na nakalabas na ng ospital ang mga bata, nagpasya ako. Oras na para harapin ang halimaw na ako mismo ang nagpalaki. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Ninita sa kabilang bayan. Ang bawat kilometro ay parang isang milya. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa manibela, nanginginig hindi sa takot, kundi sa determinasyon. 40 taon ng sakripisyo. 40 taon ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. At ito ang sukli sa akin. Isang kahon ng tsokolating may lason. Isang planong patayin ako. Nang makarating ako sa bahay ni Ninita, nakita ko agad ang sasakyan ni Antonio na nakaparada sa di kalayuan, tila itinatago. Tama nga ang hinala ko. Huminga ako ng malalim bago kumatok sa pinto. Si Ninita ang nagbukas. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay puno ng pagkakasala. Ate Teresita, bulong niya, tila ayaw iparinig sa kung sino man ang nasa loob. Hindi ko alam na darating ka, hindi ko siya pinatapos. Alam kong nandito siya, Ninita, sabi ko, ang boses ko, matatag at malamig. Isang boses na hindi ko alam na kaya ko palang ilabas. Lumabas si Antonio mula sa likod niya. Mukha siyang multo. Payat ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata. Ngunit ang pinakanagulat sa akin ay ang kanyang ekspresyon. Walang pagsisisi, walang hiya. Tanging hinanakit na para bang ako pa ang may kasalanan sa lahat ng ito. Para bang ako ang kontrabida sa kwento. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Ang bigat ng tanong na yon, parang pasan ko ang buong mundo. Bakit mo gustong patayin ako? Nabasag ang boses ko sa huling salita. Patayin ako. Ang sarili kong anak, gustong patayin ako. Ang kanyang sagot ay isang patalim na bumaon ng diretso sa aking puso at kaluluwa. Dahil pabigat ka, sabi niya. Ang lamig ng kanyang boses ay mas masakit pa sa anumang sampal. Dahil palagi kang naging pabigat. Dahil kailangan ko ang mana mo at ayaw mo pang mamatay. Mana, iyon pala, pera. Ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo ko, tinumbasan niya lang ng pera.
Hindi ko alam na ganoon kalaki ang pera mo, patuloy niya, na may halong kasakiman sa kanyang mga mata. Hanggang sa nakita ko ang mga dokumento sa bangko noong nagkasakit ka noong 1 taon. 10 milyong piso, ma. 10 milyong piso na kailangan ko ngayon, hindi kapag 90 anyos ka na. 10 milyong piso. Ang halaga ng buhay ko. Ang halaga ng 40 taon ng pagtatrabaho, ng pagtitipid, ng hindi pagkain ng maayos para lang makapag-aral siya. Ang halaga ng bawat tulo ng pawis at luha ko. Tsaka, dagdag niya, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Matanda ka na. Ano pa ba ang gagawin mo sa buhay mo? Bakit mo kailangan ng ganoong kalaking pera sa edad mo? Ang bawat salita niya ay isang sampal. Sinubukan ni Nenita na sumingit. Antonio, huwag kang magsalita ng ganyan, bulong niya, pero pinatahimik siya nito sa isang tingin. Tiya, alam mong tama ako, nabuhay na siya. Ako, may pamilya akong kailangang suportahan, may mga anak na kailangang pag-aralin. Isang kinabukasan na itatayo mo sa ibabaw ng bangkay ko? Sagot ko, ang pait sa aking boses, isang pait na hindi ko alam na mayroon pala ako. Isang kinabukasan na binili gamit ang kamatayan ko. Tiningnan niya ako ng may paghamak. Huwag kang magdrama, sabi niya. Mabilis lang sana. Ang mga tsokolate may sapat na arsenic para magmukhang atake sa puso. Walang sino mang maghihinala. Inamin niya. Inamin niya ang lahat, ang lalim ng kanyang pagtataksil. Hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang kalkulado at malamig na plano. Nag-research siya tungkol sa lason. Bumili siya ng pinakamamahaling tsokolate para hindi mahalata ang lasa. Kinuwenta niya ang tamang dosis. Ang kamatayan ko ay pinlano niya ng may parehong dedikasyon na ibinuhos ko sa pagpaplano ng kanyang mga kaarawan sa loob ng maraming taon. At anong nangyari? Tanong ko. Bakit hindi gumana ang perpekto mong plano? Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng pagkabigo dahil masyado kang tanga para kainin ang tsokolating bigay ng sarili mong anak, sigaw niya. Dahil palagi kang kailangang maging martir, palaging nagbibigay ng lahat, palaging nagpapakabanal. Ang kabalintunaan ay nakakasakal. Ang mismong katangian na pinupunan niya sa akin, ang aking pagiging mapagbigay, ang siyang nagligtas sa aking buhay. Pero ang pinakamasama, patuloy niya, ay alam na ngayon ni Loida ang lahat. Muntik nang mamatay ang mga bata dahil sa'yo. Dahil sa lintik na ugali mong ipamigay ang hindi sa'yo. Sinisisi niya ako. Matapos subukang patayin ako, sinisisi niya ako sa pagkalason ng sarili niyang mga anak. Habang nag-uusap kami, hindi namin namalayan na nakatayo na pala sa may pintuan si Loida. Namumutla, may luha sa kanyang mga mata. Narinig niya ang lahat, ang huling kumpirmasyon. Antonio, sabi niya sa basag na boses, paano mo nagawa? Paano mo nagawang ilagay sa panganib ang ating mga anak? Bumaling si Antonio sa kanya, walang emosyon. Dahil hindi naman mangyayari iyon, sagot niya. Dahil ang lason ay para sa kanya, hindi para sa inyo. Pero alam mong palagi kong ibinabahagi ang lahat sa mga bata, sigaw ni Loida. Alam mong may posibilidad na kainin nila ang mga tsokolating iyon. Nagkibit balikat lang si Antonio. Isang kalkuladong panganib, bulong niya. Isang kalkuladong panganib. Ang mga apo ko, ang mga anghel ko, ay isang kalkuladong panganib lamang sa kanyang masamang plano. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Ang anak na pinalaki ko ay matagal nang patay. Tapos na, sabi ko sa kanya, sa isang tinig na hindi ko na makilala. Tapos na tayong dalawa. Tumawa siya, isang mapait at malupit na tawa. Anong gagawin mo, ma? Tatawag ng pulis? Isusumbong ang sarili mong anak? Alam mong hindi mo gagawin iyan. Masyado kang mahina. Sa loob ng 40 taon, masyado akong naging mahina. Mahina para humindi. Mahina para magtakda ng hangganan. Mahina para makita na ang aking walang pasubaling pagmamahal ay ginawa siyang isang halimaw. Ngunit sa araw na iyon, sa harap ng ebidensya ng kanyang ganap na pagtataksil, may nagbago sa akin. Tama ka, sabi ko. Masyado na akong naging mahina, pero magtatapos na iyan ngayon. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad.
Tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng isang mahinang babae kapag natagpuan na niya ang kanyang lakas. Ang mga sigaw niya ay sumunod sa akin hanggang sa kalye. Isang walang utang na loob daw ako. Isang walang kwentang ina. Ang lahat ng ginawa niya raw para sa akin. Sinusuklian ko ng ganito. Sinubukan niya akong patayin at sa kanyang baluktot na isipan, iyon ay isang bagay na ginawa niya para sa akin. Nang gabing iyon, sa aking pag-iisa, umiyak ako ng umiyak. Ngunit nang tumigil ang mga luha, gumawa ako ng desisyon. Tama si Antonio sa isang bagay. Masyado akong naging mahina. Ngunit ang mahinang babaeng iyon ay namatay na ngayong gabi. Bukas, isang bagong Teresita ang isisilang. Isang Teresita na natuto na ang pag-ibig na walang hangganan ay hindi isang birtud, kundi isang pakikipagsabwatan. Isang Teresita na gagawin ang lahat para makuha ang hustisya. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang matagal ng abogado ng aming pamilya, si Attorney Reyes. Ang tawag kay Attorney Reyes ang unang hakbang sa isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na magbabago hindi lang sa aking buhay, kundi sa kung sino ako. Ginang Teresita, sabi niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumawag sa akin si Loida. Ikinuwento niya ang lahat. Ayos lang po ba kayo? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ngumiti ako. Isang maliit, mapait na ngiti. Ayos na ayos ako, Attorney Reyes, sagot ko, ang aking boses, matatag, at may ipapagawa ako sa inyo. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aking pagbabago. Hindi ito agad-agad, ngunit ito ay ganap. Habang iniisip ni Antonio na winasak niya ako, na nagtatago ako sa isang sulok at umiiyak, palihim kong itinatayo ang pundasyon ng aking paghihiganti. Ang unang hakbang ay ang pag-alis. Hindi ko na kayang manirahan sa bahay kung saan pinalaki ko ang isang ahas, kung saan bawat sulok ay nagpapaalala sa aking katangahan. Kailangan ko ng bagong simula, isang lugar na walang bahid ng nakaraan. Tinulungan ako ni Attorney Reyes na makahanap ng isang apartment, hindi lang basta apartment. Isang penthouse unit sa isa sa mga pinaka-eksklusibong lugar sa syudad, sa Rockwell sa Makati. Isang lugar na may malawak na tanawin ng buong syudad. Isang lugar na ang isang buwang upa ay higit pa sa 3 buwang sahod ni Antonio. Nang pirmahan ko ang kontrata, nakita ko ang gulat sa mga mata ng ahente. Isang 69 anyos na babae, simpleng manamit, nagbabayad ng cash para sa isang mamahaling apartment. Para sa aking retirement, sabi ko sa kanya na may kasamang ngiti. Napagdesisyonan kong oras na para bigyan ng luho ang sarili ko. Retirement. Napakagandang pakinggan. Nagre-retiro na ako sa pagiging ina. Nagre-retiro na ako sa pagiging biktima. Nagre-retiro na ako sa pagiging babaeng nagbibigay ng lahat at walang hinihiling na kapalit. Ang apartment ay napakaganda. Marmol na sahig, mga bintanang mula sahig hanggang kisame, isang kusinang parang galing sa isang magazine. Ngunit ang pinakagusto ko ay ang maliit na opisina, isang tahimik na espasyo kung saan maaari akong magplano, mag-isip, at maging ang estratehistang hindi inakala ni Antonio na kaya kong maging. Si Attorney Reyes ang una kong naging kakampi. Sa loob ng maraming taon, siya ang humahawak sa mga simpleng legal na usapin ko, tulad ng huling habilin at insurance. Ngunit ngayon, kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng isang mandirigmang legal na tutulong sa akin na sistematikong buwagin ang buhay ng taong nagtangkang pumatay sa akin. Ginang Teresita, sabi niya sa aming unang seryosong pulong, magiging brutal po ito. Hindi po basta-basta susuko si Antonio. Lalaban po siya. Magsisinungaling. Susubukan niyang manipulahin ang sitwasyon. Sumandal ako sa malambot na silyang katad sa kanyang opisina at tinitigan siya. Attorney Reyes, minamaliit niya ako sa loob ng 40 taon. Oras na para ako naman ang manggulat sa kanya. Ang unang bagay na ginawa namin ay siniguro ang aking pera. Alam ni Antonio ang tungkol sa pangunahing account ko, pero hindi niya alam ang tungkol sa 3 pang iba. Hindi niya alam ang tungkol sa mga time deposit na regular kong nire-renew bawat taon. Hindi niya alam ang tungkol sa mga stock na binili ko mula sa mga extra kong kinikita.
Hindi niya alam na ang kanyang tanga na ina ay nakapagpatayo ng isang maliit ngunit matatag na imperyo sa pananalapi. Matapos suriin ang lahat ng dokumento, sinabi sa akin ni Attorney Reyes, sa kabuuan, pinag-uusapan natin ang halos 20 milyong piso, hindi 10 milyon tulad ng inaakala niya. 20 milyong piso, 40 taon ng sakripisyo na naging kapangyarihang pinansyal. 40 taon ng pamumuhay na parang mahirap para mamatay na parang isang reyna. Ngunit ang pera ay kasangkapan lamang. Ang tunay na sandata ay impormasyon. At para doon, kailangan namin ng tulong. Kumuha si Attorney Reyes ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na nagngangalang Mangcardo na dalubhasa sa mga kaso ng pamilya. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang bawat detalye. At hiniling ko sa kanya na alamin ang lahat tungkol kay Antonio. Ang bawat utang, bawat kasinungalingan, bawat sikreto. Ang mga natuklasan namin sa mga sumunod na linggo ay nag-iwan sa akin na walang masabi. Ito ang simula ng pagbagsak ni Antonio at ako, ang kanyang ina, ang magsisindi ng apoy. Ngunit hindi lang ang legal at pinansyal na aspeto ang inayos ko. Inayos ko rin ang aking sarili. Hindi na ako ang Teresita na laging nakayuko at malungkot. Kumuha ako ng isang personal stylist, isang babaeng nagngangalang Yolanda, na ganap na nagpabago sa aking imahe. Paalam sa mga luma at konserbatibong bestida. Paalam sa puting buhok na laging nakapusod. Paalam sa postura ng isang talunang babae. Nang matapos si Yolanda sa akin, hindi ko nakilala ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok ay kinulayan ng eleganteng kayumanggi, ginupitan sa isang modernong estilo na nagpabata sa akin ng 10 taon. Ang aking mga damit ay sopistikado ngunit hindi magarbo. Dekalidad na mga bestida, sapatos na may tatak, mga alahas na simple ngunit mamahalin. Ginang Teresita, sabi ni Yolanda, habang hinahangaan ang kanyang gawa, mukha na po kayong isang babaeng makapangyarihan. Isang babaeng makapangyarihan. Gusto ko ang tunog niyon. Sa loob ng 40 taon, ako ay isang babaeng naglilingkod, isang babaeng nagsasakripisyo, isang babaeng nasa anino. Ngayon, oras na para maging isang babaeng makapangyarihan. Ang huling elemento ng aking pagbabago ay ang pinakamahalaga, ang aking saloobin. Kumuha ako ng isang personal coach, isang psychologist na dalubhasa sa pagpapalakas ng kababaihan. Ginang Teresita, sabi niya sa aming unang sesyon, kailangan ninyong itigil ang pagtingin sa inyong sarili bilang biktima. Kayo ay isang survivor, kayo ay isang mandirigma. Naging revelasyon ang aming mga sesyon. Sa loob ng maraming dekada, ipinagkamali ko ang pag-ibig sa pagsunod, ang kabaitan sa pagiging sunod-sunuran, at ang pagiging ina sa ganap na pagkakait sa sarili. Pinalaki ko ang isang halimaw dahil natatakot akong maging isang masamang ina kung magtatakda ako ng mga hangganan. Ang tunay na pag-ibig, paliwanag ng psychologist, ay may kasamang mga kahihinatnan. Kung walang kahihinatnan ang masasamang gawa, hindi iyon pag-ibig. Iyon ay pakikipagsabwatan. Pakikipagsabwatan. Sa loob ng 40 taon, ako ay naging kasabwat sa pagbabago ng aking anak sa isang walang kaluluwang tao. Ngunit hindi na. Ang bagong Teresita ay hindi kasabwat ng sinuman. Ang bagong Teresita ay isang puwersa ng kalikasan na malapit nang magpakawala ng isang mapanirang bagyo sa mundo ni Antonio. At ang unang bugso ng hangin ay malapit nang maramdaman. Habang binubuo ko ang aking bagong pagkatao, si Mangcardo, ang pribadong investigador, ay abala sa paghuhukay sa madilim na mundo ni Antonio. Bawat ilang araw, nagkikita kami sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga. At sa bawat pagkikita namin, lalong lumalaki ang folder ng mga ebidensya na hawak niya. Ang mga natuklasan niya ay mas masahol pa kaysa sa aking inaasahan. Ang aking anak, ang lalaking pinalaki kong maging isang kagalang-galang na accountant, ay nabubuhay sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Hindi lang siya nagplano ng aking kamatayan para sa mana. Mayroon siyang mga utang na hindi ko alam. Hindi lang simpleng utang, utang sa sugal, malalaking utang. Ipinakita sa akin ni Mangcardo ang mga litrato. Si Antonio sa mga mamahaling kasino sa Entertainment City,
Tumataya ng daan-daang libong piso sa isang gabi. Si Antonio sa mga lihim na sabungan sa probinsya. Si Antonio na nakikipagkita sa mga mukhang kriminal na lalaki sa madidilim na eskinita. Ang anak niyo po, sabi ni Mang Cardo, ang kanyang boses, seryoso, ay may utang na higit sa 3 milyong piso sa mga taong hindi tumatanggap ng dahilan. Mga loan shark po sila. 3 milyong piso. Kaya pala kailangan niya ang pera ko. Kaya pala naging isang madali ang pangangailangan para sa kanya ang aking kamatayan. Hindi lang siya isang bigong mamatay tao. Isa siyang bangkarotang sugarol na ipinusta ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa kapinsalaan ko. Pero hindi pa doon natatapos. Natuklasan din ni Mang Cardo na isinangla ni Antonio ang bahay na tinitirhan nila ni Loida nang hindi nito alam. Pineki niya ang pirma ng kanyang asawa. Ipinusta niya ang tahanan ng kanyang mga anak. Ipinagbili niya ang sasakyan ni Loida. Kinuha niya ang pera mula sa savings account ng mga bata para lang pambayad ng interes sa kanyang mga utang. Ang aking anak ay hindi lang isang mamamatay tao. Isa siyang magnanakaw na ninakawan ang sarili niyang pamilya. Walang alam si Loida tungkol dito, patuloy ni Mang Cardo. Ilang buwan na siyang nagsisinungaling dito. Sinasabi niyang may problema sa trabaho na nade-delay ang mga bayad na kailangan nilang magtipid. Pero ang totoo, ginagamit niya ang pera ng pamilya para sa sugal. Ang impormasyon ay nakakawasak, ngunit ito rin ay perpekto. Itinayo ni Antonio ang sarili niyang bilangguan gamit ang kanyang mga kasinungalingan at adiksyon. Ang kailangan ko lang gawin ay itulak ang mga rehas para gumuho ang lahat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, inakala ni Antonio na nagtagumpay na siya. 3 linggo na ang lumipas mula sa aming komprontasyon sa bahay ni Ninita at hindi ako nagparamdam. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ako nagpunta sa bahay niya. Hindi ako gumawa ng anumang drama. Sa kanyang narcissistic na isipan, kinumpirma nito ang kanyang teorya. Masyado akong mahina para harapin siya. Akala niya, nagtatago ako sa isang sulok, umiiyak at talunan. Ngunit ako ay nagtatrabaho. Bawat araw mula sa bago kong apartment, inaayos ko ang mga susunod na hakbang kasama si Attorney Reyes. Bawat gabi, sinusuri ko ang mga ulat ni Mang Cardo, natututo ng higit pa tungkol sa halimaw na naging anak ko. Bawat madaling araw, pinaplano ko ang susunod na hakbang ng aking masusing paghihiganti. Ang unang yugto ay psikolohikal. Kailangan kong iparamdam kay Antonio na siya ang may kontrol, na siya ang nanalo. Kailangan kong maging kampante siya na ibaba niya ang kanyang depensa, kaya hindi ako nagparamdam. Kaya hinayaan kong maniwala siyang talunan ako. Ipinaliwanag sa akin ni Attorney Reyes ang prosesong legal. Mayroon tayong ebidensya ng pagtatangkang paglason, sabi niya. Ang medical analysis ng mga bata, ang testimonya ni Loida, ang mga recording na ginawa mo sa kanyang pag-amin. Oo, nirecord ko ang buong pag-uusap namin sa bahay ni Ninita. Isang maliit na device na ibinigay sa akin ni Mang Cardo na nakatago sa aking bag. Pero, patuloy ni Attorney Reyes, ang isang kasong kriminal ay magiging mahaba at komplikado. Magkakaroon ng media coverage, magkakaroon ng pampublikong iskandalo. Handa po ba kayo para doon? Higit pa sa handa. Pagkatapos ng 40 taon sa anino, handa na akong lumabas sa liwanag at ipakita sa mundo kung sino talaga si Antonio. Tsaka, dagdag niya na may ngiti. Mayroon tayong ebidensya ng pandaraya, paglustay at manipulasyong pinansyal. Maaari natin siyang wasakin sa pinansyal bago pa man magsimula ang kasong kriminal. Wawasakin sa pinansyal. Ang salitang iyon ay napakasarap pakinggan. Sinubukan niya akong patayin para sa pera. Ngayon, mawawala sa kanya ang lahat ng pera niya dahil sa pagtatangkang patayin ako. Ang lahat ng ebidensyang nakalap ni Mang Cardo ay maingat na inayos. Mga bank statement, mga litrato, mga kopya ng mga pekeng dokumento, mga testimonya mula sa mga taong niloko niya. Isang bundok ng ebidensya na magiging pundasyon ng kanyang pagbagsak. Ang bawat piraso ng papel ay isang pako sa kanyang kabaong. At ako, ang ina na minsan ay gagawin ang lahat para protektahan siya, ngayon ay ang siyang nagpupukpok ng martilyo. Dumating ang araw. Eksaktong 1 buwan matapos ang aming huling pagkikita.
Nagpasya akong oras na para sa aking unang pagpapakita sa publiko. Hindi ito basta-basta. Pinili ko ang lugar, ang oras, at ang aking itsura. Kailangan itong maging perpekto. Kailangan itong maging isang mensahe. Isang mensahe na ang larong ito ay may bago ng mga patakaran. At ang reyna ay handa ng gumawa ng kanyang unang hakbang. Pinili ko ang pinaka-eksklusibong art gallery sa syudad, kung saan isang pribadong koleksyon ng mga pinta ang itinatanghal. Isang lugar para sa mayayaman at makapangyarihan. Isang lugar kung saan hindi inaasahan ni Antonio na makikita niya ako. Nagsuot ako ng isang itim na bestida na gawa ng isang sikat na designer. Mataas na takong na nagpamukha sa aking mas matangkad at mas kagalang-galang at mga alahas na binili ko noong hapong iyon. Nang dumating ako sa gallery sakay ng isang mamahaling taxi, napatingin sa akin ang mga litratista. Hindi nila ako nakilala, ngunit likas nilang naramdaman na ako ay isang taong importante. Naglakad ako sa gallery na may hawak na isang baso ng champagne. Hinahangaan ang mga likhang sining, nakikipag-usap sa mga kolektor at kritiko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, naramdaman kong nasa tamang lugar ako. Elegante, sopistikado, makapangyarihan, at pagkatapos, nakita ko siya. Si Antonio ay nasa kabilang sulok ng gallery, kasama si Loida. Mukhang tensyonado si Loida, hindi komportable, halatang hindi sanay sa marangyang kapaligiran. Si Antonio naman ay sinusubukang magpabilib sa ilang negosyante, marahil naghahanap ng mga bagong biktima para sa kanyang mga panloloko. Nagtama ang aming mga mata sa gitna ng silid. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha nang makilala niya ako. Ang talunang babae na iniwan niyang umiiyak isang buwan na ang nakalipas ay napalitan ng sopistikado at misteryosong bersyon na ito ng kanyang ina. Dahan-dahan akong lumapit, ninanamnam ang bawat hakbang. Bawat tapak ng aking takong sa marmol na sahig ay isang babala. Nang makarating ako sa kanya, nginitian ko siya ng isang matamis na ngiting may lason. "Hello, Antonio," sabi ko, sa isang boses na nagpapakita ng kapangyarihan. Nagulat naman akong makita ka rito. Namutla ang kanyang mukha. Tumingin sa akin si Loida na may halong paghanga at pagkalito. Ang mga negosyanteng kausap ni Antonio ay bumaling sa akin nang may pag-usisa. "Ma," nauutal niyang sabi, "anong ginagawa niyo rito?" Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang presensya ko ay nakapagpatakot sa kanya. "Ine-enjoy ko ang retirement ko," sagot ko habang umiinom ng champagne. Napagdesisyonan kong oras na para bigyan ng luho ang sarili ko. Ang salitang retirement ay umalingaw-ngaw sa hangin na parang isang nakatagong banta. Tumingin sa amin ang mga negosyante ng may interes. Halatang may tensyon sa pamilya, ngunit halata rin na hindi ako ang biktimang inaakala nila. "Retirement?" tanong ng isa sa kanila. "Saan po kayo nag-retire, ma'am?" "Sa pagiging masyadong mapagbigay," sagot ko, nang hindi inaalis ang tingin kay Antonio. Minsan kasi, kapag sobra kang magbigay, nasasanay ang mga tao na tumanggap. Darating ang punto na kailangan mong tumigil sa pagbibigay at magsimula ng maningil. Maningil. Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang isang pangako ng bagyo. Alam ni Antonio kung ano ang ibig sabihin noon. Alam niyang tapos na ang panahon niya ng pagkuha ng walang kapalit. Alam niyang nagsimula na ang pangangaso at ngayon siya na ang hinahabol. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kasiyasyang tensyon. Alam ni Antonio na may nagbago, ngunit hindi niya alam kung ano. Nakita niya ako sa gallery, nag-iba, naging isang babaeng hindi niya nakilala at iyon ang nagpabalisa sa kanya. Nagsimula siyang tawagan ako ng paulit-ulit, ngunit hindi ko sinasagot. Hinahayaan kong mapunta sa voicemail ang kanyang mga tawag kung saan naririnig ko ang kanyang lumalaking kaba. "Ma, sagutin mo ang telepono," sabi niya sa kanyang mga mensahe. "Kailangan nating mag-usap. Kailangan kong malaman kung ano ang binabalak mo." Kung ano ang binabalak ko. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, siya ang natatakot sa akin. Sa unang pagkakataon, ako ang mandaragit at siya ang biktima. Habang siya ay nababalisa,
Sinimulan na ni Attorney Reyes ang legal na yugto ng aking paghihiganti. Ang unang bagay ay ang pagsampa ng kasong sibil para sa pagtatangkang pagpatay kasama ang lahat ng ebidensyang aming nakalap. Ang medical analysis ng mga bata, ang mga audio recording, ang mga testimonya ni Loida at ng mga doktor. Ginang Teresita, sabi sa akin ni Attorney Reyes sa kanyang opisina, magiging iskandalo po ang kasong ito. Ibabalita po ito ng media. Ang kwento ninyo ay lalabas sa bawat news program. Perpekto, sabi ko. Gusto kong malaman ng buong mundo kung sino talaga si Antonio. Gusto kong malaman ng kanyang mga kapitbahay, ng kanyang mga katrabaho, ng kanyang mga kaibigan na sinubukan niyang patayin ang sarili niyang ina. Ngunit ang kasong sibil ay pampagana lamang. Ang pangunahing putahe ay ang investigasyon na natapos ni Mang Cardo sa mga ilegal na gawain ni Antonio. Pandaraya sa mortgage, paggamit ng pondo ng pamilya, panloloko sa mga loan shark, tax evasion. Itinayo ng aking anak ang isang bahay na gawa sa baraha at malapit na itong gumuho. Narito na po ang lahat ng dokumento, sabi ni Mang Cardo, habang inaabot sa akin ang 3 folder na puno ng ebidensya. Ilang buwan na pong ninanakawan ng anak ninyo ang sarili niyang pamilya. Maaari siyang kasuhan ni Loida ng marital fraud at bawiin ang lahat ng ninakaw niya. Marital fraud. Napakasarap pakinggan ng mga salitang iyon. Nagpasya akong oras na para kausapin si Loida. Sa kabila ng lahat ng aming mga problema sa nakaraan, isa rin siyang biktima ni Antonio. Siya rin ay niloko, minanipula at ninakawan. At higit sa lahat, siya ang ina ng aking mga apo, ang mga batang muntik nang mamatay dahil sa kanilang ama. Inanyayahan ko siyang mananghalian sa pinaka-eleganteng restaurant sa syudad. Pagdating niya, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang makita ang bago kong bersyon. Hindi na ako ang simpleng biyenan na kilala niya. Ako ay isang babaeng makapangyarihan na nagpasyang kontrolin ang kanyang kapalaran. Loida, sabi ko sa kanya matapos naming umorder, kailangan nating mag-usap. Tumango siya ng kinakabahan. Alam niyang may malaking mangyayari. Alam ko ang lahat tungkol sa utang ni Antonio, sabi ko. Tungkol sa sugal, sa mga loan shark, sa pagkakasangla ng bahay ninyo nang hindi mo alam. Ang kanyang mukha ay gumuho. Paano po ninyo nalaman? Bulong niya. Dahil kumuha ako ng mga investigador, mahinahon kong sagot. Dahil nagpasya akong tumigil sa pagiging biktima at maging ang mga ngaso. Inabot ko sa kanya ang isa sa mga folder na inihanda ni Mang Cardo. Nandyan ang lahat, mga dokumento, litrato, mga bank record. Sinuri ni Loida ang mga papel na may luha sa kanyang mga mata. Bawat pahina ay isang mas malalim na pagtataksil. Ginang Teresita, sabi niya sa basag na boses. Wala po akong alam sa lahat ng ito. Nawala ang kanyang boses sa mga hikbi na sinisira niya ang aming buhay. Loida, sabi ko, hawak ang kanyang kamay. Wala kang kasalanan. Niloko tayong dalawa ni Antonio. Pero ngayon, may pagkakataon tayong makamit ang hustisya. Ipinaliwanag ko ang aking plano. Maaari siyang magsampa ng kaso para sa marital fraud, bawiin ang bahay, protektahan ang kinabukasan ng mga bata. Tutulungan ko siya sa mga gastusin. Pero, mariin kong idinagdag, kailangan kong tumestigo kalaban kay Antonio. Kailangan mong sabihin ang buong katotohanan. Hindi siya nag-atubili. Opo, sabi niya, iyon po ang pinakamaliit na magagawa ko. Habang kumakain kami, dumating si Antonio sa restaurant. Hindi ito nagkataon lang. Sinusundan niya si Loida, nag-aalala sa aming pagkikita. Nang makita niya kaming magkasama, nagbabahagi ng mga dokumento, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng gulat. Lumapit siya sa aming mesa. Anong ginagawa ninyo? Tanong niya. Anong pinag-uusapan ninyo? Ang kanyang desperasyon ay ramdam na ramdam. Alam niyang guguho na ang mundo niyang puno ng kasinungalingan. Pinag-uusapan ka namin. Sagot ko na may malamig ng ngiti. Ang mga utang mo, ang mga kasinungalingan mo, kung paano mo ninanakawan ang sarili mong pamilya. Tiningnan ni Antonio ang mga dokumento at tuluyang gumuho. Loida, pakiusap niya.
Huwag kang makinig sa matandang baliw na yan. At alam kong tinangka mong patayin ang nanay mo. Isinigaw ni Loida ang huling mga salita na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang unang kidlat ay tumama na. At ang kasunod nito ay isang malakas na kulog. Alam kong sa mga sumunod na araw, siya ay balisa, nag-iisip at marahil ay natatakot. Ngunit hindi pa sapat iyon. Para tuluyang gumuho ang kanyang mundo, kailangan kong kunin ang pinakamahalagang piyesa sa kanyang buhay. Hindi ang pera, hindi ang trabaho, kundi ang kanyang pamilya. Si Loida. Isang babaeng umagaw sa atensyon ng aking anak, isang babaeng nagtanim ng galit sa puso ni Antonio laban sa akin. Ngunit nang mangyari ang lahat ng ito, napagtanto ko, si Loida ay isa ring biktima. Isang biktima ng kanyang mga kasinungalingan, ng kanyang pagmamanipula at ng kanyang mga krimen. Siya ang ina ng aking mga apo, ang mga batang muntik nang mamatay dahil sa kabaliwan ng kanilang ama. Kailangan ko siyang maging kakampi. Hindi lang para sa aking laban, kundi para na rin sa kaligtasan niya at ng kanyang mga anak. Nagpasya akong anyayahan siyang mananghalian. Hindi sa isang simpleng kainan, kundi sa pinaka-eleganteng restaurant sa syudad. Isang lugar na magpapakita sa kanya na ako ay hindi na ang dating biyenan na minamaliit niya. Nang dumating siya, nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Suot ko ang aking pinakamagandang damit, ang aking buhok ay perpektong nakaayos, at ang aking tindig ay puno ng kumpiyansa. Umupo kami sa isang tahimik na sulok. Sa una, awkward ang lahat. Hindi kami sanay na mag-usap ng ganito. Ngunit kailangan kong basagin ang yelo. Loida, sabi ko, ang aking boses mahinahon ngunit may bigat. Kailangan nating mag-usap. Hindi bilang magbiyenan, kundi bilang dalawang babaeng niloko ng iisang lalaki. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Siguro ay hindi niya inaasahan ang ganitong pag-amin mula sa akin. Alam ko na ang lahat, Loida, patuloy ko. Alam ko ang tungkol sa mga utang ni Antonio. Alam ko ang tungkol sa kanyang pagsusugal. Alam ko ang tungkol sa mga loan shark na humahabol sa kanya. Sa bawat salitang binibitawan ko, unti-unting gumuguho ang kanyang depensa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Paano? Paano po ninyo nalaman ang lahat ng iyan? Halos pabulong niyang tanong. Inilabas ko mula sa aking bag ang isa sa mga folder na inihanda ni Mang Cardo. Inilapag ko ito sa mesa sa pagitan namin. Dahil nagpasya akong tumigil sa pagiging biktima at maging ang mga ngaso, sabi ko, buksan mo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang folder. Sa loob, nakita niya ang lahat. Mga litrato ni Antonio sa kasino. Mga kopya ng mga pekeng dokumento. Mga bank record na nagpapakita ng malalaking withdrawal. Ang bawat pahina ay isang sampal ng katotohanan. Isang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na paghikpi. Isang pag-iyak ng isang babaeng nasaktan, nadurog at pinagtaksilan. Hinayaan ko lang siya. Hinayaan kong ilabas niya ang lahat ng sakit. Nang medyo kumalma na siya, hinawakan ko ang kanyang kamay. Loida, sabi ko, wala kang kasalanan. Pareho tayong niloko ni Antonio. Ginamit niya ang pagmamahal natin para sa kanya, para sa sarili niyang kapakanan. Ngunit ngayon, may pagkakataon tayong lumaban. May pagkakataon tayong bawiin ang dapat sa atin at protektahan ang kinabukasan ng mga bata. Ipinaliwanag ko sa kanya ang plano ko, ang pagsampa ng kaso para sa marital fraud, ang pagbawi sa bahay, ang pagtiyak na hindi na muling makakalapit si Antonio sa kanila. Ang kailangan ko lang mula sa iyo ay ang iyong tapang. Kailangan kong tumestigo ka laban sa kanya. Kailangan mong sabihin sa korte ang lahat ng alam mo. Tungkol sa mga tsokolate, tungkol sa kanyang pag-amin, sa lahat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata, puno pa rin ng luha, ngunit ngayon mayroon ng kislap ng determinasyon. Opo, Mama Teresita, sabi niya, gagawin ko po para sa mga anak ko, para sa atin. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan namin ay tuluyang gumuho. Kami ay naging magkakampi. Dalawang babaeng pinag-isa ng sakit at pagtataksil, ngunit ngayon ay pinagbubuklod ng isang layunin, ang pagkamit ng hustisya.
Hindi namin alam na ang aming pag-uusap ay may hindi inaasahang manunood. Habang nasa kalagitnaan kami ng aming pagpaplano, isang anino ang tumabon sa aming mesa. Si Antonio. Sinusundan niya pala si Loida. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng gulat at galit nang makita niya kaming magkasama na may mga dokumento sa mesa. "Anong ginagawa ninyo?" Sigaw niya, agaw pansin sa buong restauran. "Anong pinag-uusapan ninyo?" Ang kanyang desperasyon ay halatang halata. Alam niyang ito na ang katapusan. "Pinag-uusapan ka namin, Antonio," sagot ko. Ang aking boses, kalmado at malamig na parang yelo. "Pinag-uusapan namin ang mga utang mo, ang mga kasinungalingan mo, at kung paano mo ninakawan ang sarili mong pamilya." Tiningnan niya ang mga dokumento sa mesa at ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Bumaling siya kay Loida, ang kanyang boses, nagmamakaawa. "Loida, mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan kanya. Sinusubukan niyang sirain tayo." Ngunit huli na ang lahat. Tumingin sa kanya si Loida, hindi na may pagmamahal, kundi may pandidiri. "Tapos na tayo, Antonio," sabi ni Loida, ang kanyang boses matatag at hindi nag-aalinlangan. "Narinig ko ang lahat sa bahay ng tiyaninita mo. Narinig ko kung paano mo inamin na gusto mong patayin ang sarili mong ina. At ngayon, alam ko na rin kung paano mo kami ninakawan. At alam kong tinangka mong patayin ang nanay mo." Isinigaw ni Loida ang huling mga salita. Ang buong restaurant ay natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Si Antonio ay napahiya. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Loida, ngunit tinabig ito ng aking manugang. "Huwag mo akong hahawakan," sabi ni Loida. "Magsasampa ako ng kaso. Kukunin ko ang mga bata at sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakalapit sa amin." Tumayo si Loida, kinuha ang kanyang bag at naglakad palabas ng restaurant ng hindi lumilingon. Naiwan si Antonio, nakatayo, talunan at nag-iisa. Bumaling siya sa akin, ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. "Kasalanan mo to," sigaw niya. "Sinira mo ang buhay ko." Tumingin ako sa kanya, walang emosyon. "Hindi ako ang sumira ng buhay mo, Antonio," sagot ko. "Ikaw ang sumira nito. Sinira mo ito noong una kang tumaya sa sugal. Sinira mo ito noong una kang nagsinungaling. At tuluyan mo itong winasak noong nagpasya kang subukang patayin ang babaeng nagbigay sa iyo ng lahat." Tumayo ako, inayos ang aking damit at nag-iwan ng sapat na pera sa mesa para sa aming kinain. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang kanyang mga banta. "Magsisisi ka. Pagsisisihan mo ito." Ngunit hindi ako lumingon. Ang unang yugto ng aking plano ay kumpleto na. Ang kanyang pamilya ay wala na sa kanya. Ang susunod ay ang lahat ng iba pa. Ang pag-alis ni Loida sa buhay ni Antonio ay ang unang malakas na pagtama ng kidlat. Ang mga sumunod na linggo ay ang walang tigil na pagbuhos ng ulan at paghagupit ng hangin. Inilunsad namin ni Attorney Reyes ang isang all-out na legal na opensiba. Sabay-sabay naming isinampa ang lahat ng kaso. Ang kasong sibil para sa pagtatangkang pagpatay, ang kaso ni Loida para sa marital fraud, at isang hiwalay na kaso para sa emotional damages na nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Ngunit alam kong hindi sapat ang korte lamang. Kailangan kong dalhin ang laban sa korte ng publiko. Pumayag akong magpa-interview sa pinakapinapanood na news program sa bansa, ang TV Patrol. Nang gabing iyon, sa harap ng milyon-milyong Pilipino, ikinuwento ko ang lahat. Mula sa kahon ng tsokolate, sa pagkalason ng aking mga apo, hanggang sa malamig na pag-amin ni Antonio. Nagsalita ako ng mahinahon, ng walang drama, hinahayaan ang mga katotohanan na magsalita para sa kanilang sarili. Paano po ang pakiramdam ng isang ina kapag nalaman niyang gusto siyang patayin ng sarili niyang anak? Tanong ng reporter. Huminga ko ng malalim. Ang pakiramdam po, sagot ko, ay parang kalayaan. Kalayaan mula sa isang ilusyon na inalagaan ko sa loob ng 40 taon. Kalayaan na itigil ang pagprotekta sa isang taong hindi kailanman nagprotekta sa akin. Naging viral ang interview. Kinabukasan, ang mukha ni Antonio ay nasa lahat na ng dyaryo at social media.
Ang kwento ko ay naging usap-usapan sa bawat kanto. Ang epekto ay mabilis at brutal. Isang Lunes ng umaga, nagising si Antonio na gumuho na ang kanyang mundo. Agad na freeze ng korte ang kanyang mga bank account. Ang kakarampot na natira sa kanyang pera matapos ang pagsusugal ay hinarang habang iniimbestigahan ang pinagmulan nito. Ang kanyang sahod ay nagarnish para masigurong may maipambabayad siya sa mga kasong sibil. Sa isang iglap, wala na siyang pera. Tinawagan siya ng kanyang boss para sa isang kagyat na pulong. Antonio, sabi nito, ang kumpanya ay hindi maaaring madawit sa iskandalong ito. Tanggal ka na sa trabaho, epektibo agad. 20 taon sa iisang kumpanya, nawala na parang bula. Ang mga loan shark na humahabol sa kanya ay nakita ang balita at nagpasya na pabilisin ang paniningil. Nagsimula silang magpakita sa kanyang bahay, tumawag sa lahat ng oras at hayagang nagbanta. Isang gabi, habang nag-e-enjoy ako ng isang baso ng alak sa aking magandang apartment, nakatanggap ako ng tawag mula kay Loida. Umiiyak siya. Mama Teresita, sabi niya, may mga lalaking dumating sa bahay, mga armadong lalaki. Sabi nila kung hindi magbabayad si Antonio bukas, kukunin nila ang bahay at lahat ng laman nito. Nasaan si Antonio? Tanong ko. Nawala po siya, sagot niya. Nang makita niya ang mga lalaking iyon, tumakbo siya palabas sa likod bahay. Isang duwag hanggang sa huli. Iniwan niya ang kanyang mag-ina para harapin ang mga kriminal. Loida, mahinahon kong sabi, kunin mo ang mga bata at pumunta kayo sa bahay ng nanay mo ngayong gabi. Bukas ng umaga, aayusin natin ito. Oras na para ipakita ang susunod kong baraha. Kinabukasan, dumating ako sa bahay ni Antonio, kasama si Attorney Reyes at 2 bodyguard na kinuha ko. Naroon ang mga loan shark, sinusuri ang ari-arian. Nang makita nila akong dumating, lumapit sila. Sino po kayo? Tanong ng leader. Ako ang ina niya, sagot ko. At mayroon akong alok. Inilabas ko ang isang pirmadong tseke. Ito ang eksaktong halaga ng utang ng anak ko, sabi ko. 3 milyong piso. Kunin ninyo ito at kalimutan na siya magpakailanman. Nagulat ang mga lalaki. Hindi nila inaasahan na isang eleganteng matandang babae ang mag-aalok ng ganoong kalaking pera. Bakit po ninyo gagawin ito para sa kanya? Tanong ng leader. Hindi ko ito ginagawa para sa kanya, sagot ko. Ginagawa ko ito para sa aking manugang at mga apo. Wala silang kasalanan na magkaroon ng isang sugarol na ama. Kinuha ng lalaki ang tseke, sinuri ito at sa wakas ay tumango. Deal. Nang umalis sila, lumabas si Loida ng bahay na may luha sa mga mata. Mama Teresita, hindi ko po matatanggap na kayo ang magbabayad ng utang ni Antonio. Hindi ko ito binabayaran para sa kanya. Paliwanag ko. Binabayaran ko ito para sa inyong lahat at hindi ito libre. Inabot ko sa kanya ang isang dokumento. Ito ay isang kasulatan ng paglilipat ng ari-arian, paliwanag ko. Ang bahay ay nasa pangalan mo na. Wala nang legal na karapatan si Antonio dito. At inabot ko ang isa pang papel. Ito ay isang kasunduan sa pautang. Utang mo sa akin ng 3 milyon, pero maaari mo itong bayaran sa maliliit na installment sa loob ng susunod na 20 taon. Ito ay isang perpektong kasunduan. Protektado si Loida, may ligtas na tahanan ang mga bata, at nawala kay Antonio ang kanyang huling yaman. Nang hapong iyon, tumawag si Antonio. Ang kanyang boses, desperado, basag. Ma, pakiusap niya. Kailangan ko po ng tulong niyo. Papatayin ako ng mga loan shark kung hindi ako magbabayad. Binayaran ko na ang mga utang mo, malamig kong sabi. Narinig ko ang kanyang buntong hininga ng ginhawa. Salamat, Ma. Alam kong hindi niyo ako pababayaan. Pero hindi ko ginawa iyon para sa'yo, patuloy ko. Ginawa ko iyon para kay Loida at sa mga bata. At wala ka ng bahay. Inilipat ko na ito sa pangalan ng asawa mo. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Ano? Bulong niya. Ang bahay ay hindi na sa'yo. Ang asawa mo ang may utang sa akin, hindi ikaw. Wala ka ng kinalaman sa property na iyon. Naging mabilis ang kanyang paghinga. Hindi mo maaaring gawin yan, sigaw niya. Bahay ko yon. Binili mo ba yon gamit ang perang ninakaw mo? Sagot ko.
Nasa mga lehitimong kamay na ito ngayon. Bahala ka na sa sarili mo. Ibinaba ko ang telepono. Ang bagyo ay nasa kasukdulan na. Nawalan na siya ng pamilya, trabaho at pera. Ngayon, nawalan na rin siya ng tahanan. Siya ay isang taong palaboy, itinakwil ng lipunan at iniwan ng lahat. Ang dating makapangyarihang accountant ay isa na ngayong pulubi. At ang bawat paghihirap niya ay isang matamis na musika sa aking mga tainga. Ang paghihiganti ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pagkawala ng lahat kay Antonio ay hindi nagdulot sa kanya ng pagsisisi. Sa halip, nagdulot ito ng mas matinding galit at pagtanggi sa katotohanan. Walang tirahan, walang trabaho, at walang pera, napilitan siyang manuluyan sa mga mumurahing motel. Ngunit kahit iyon ay naging mahirap nang simulang sundan siya ng media. Sa kanyang desperasyon, gumawa siya ng isang hakbang na sa tingin niya ay matalino, ngunit iyon pala ang huling pako sa kanyang kabaong. Gumawa siya ng isang social media profile at nagsimulang mag-livestream para ikwento ang kanyang panig. Mula sa isang maruming kwarto ng motel, nagsalita siya sa harap ng kanyang telepono. "Baliw ang nanay ko," sabi niya. "Gawa-gawa niya lang lahat ito dahil gusto niya ng atensyon. Hindi ko kailanman sinubukang lasunin ng sinuman. Normal ang mga tsokolate. Minamanipula niya ang buong pamilya ko laban sa akin." Ngunit hindi nagpapatawad ang internet. Binomba siya ng mga user ng mga tanong na hindi niya masagot. "Bakit may arsenic sa tsokolate?" tanong nila. "Bakit nalason ang mga anak mo? Nasaan ang ebidensya na nagsisinungaling ang nanay mo?" Naging viral ang kanyang broadcast, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Naging viral ito bilang isang halimbawa ng pathological narcissism, bilang live na pag-amin ng isang taong hindi kayang tanggapin ang responsibilidad sa kanyang mga gawa. Ang mga komento ay brutal. "Iniisip talaga ng taong ito na tanga tayo," sabi ng isa. Ang sarili niyang asawa ang nagsusumbong sa kanya, tapos sasabihin niyang kasinungalingan lahat, dagdag ng isa pa. Tipikal na psychopath, laging sinisisi ang iba. Ngunit ang talagang nagtakda ng kanyang kapalaran ay nang may nagtanong, "Kung inosente ka, bakit hindi mo kasuhan ang nanay mo ng paninirang puri?" Natigilan si Antonio. Hindi niya ako makakasuhan dahil alam niyang nasa akin ang lahat ng ebidensya. Ang kanyang katahimikan sa tanong na iyon ay itinuring ng lahat bilang pag-amin sa kasalanan. Biglang natapos ang broadcast nang magsimula siyang makatanggap ng mga death threat ng live. Sinubukan niyang manipulahin ang publiko at ang kabaligtaran ang kanyang nakamit. Kinabukasan, ang mga clip ng kanyang broadcast ay nasa lahat na ng news program. Sinuri siya ng mga behavioral analyst bilang isang case study ng malignant narcissism. Nagpaliwanag ang mga psychologist sa telebisyon kung paano tipikal sa mga antisocial personality ang kanyang kawalan ng kakayahang tumanggap ng responsibilidad. Nagawa ni Antonio ang isang bagay na hindi ko kayang gawin kahit pa may pinakamahusay na public relations team. Winasak niya ang sarili niyang reputasyon ng ganap at sa publiko na walang ng paraan para makabalik. Siya ay naging kontrabida ng bansa. Ang paglilitis ay nagsimula 6 na buwan matapos ang pagtatangkang paglason. Ang media ay nag-cover ng bawat detalye. Tumestigo ako ng may katahimikan na humanga kahit sa mga pinakabihasang reporter. "Ginang Teresita," tanong ng piskal, "ano po ang naramdaman ninyo nang matuklasan ninyong binalak ng inyong anak ang inyong kamatayan?" "Naramdaman kong malaya ako," sagot ko, habang nakatingin ng diretsyo kay Antonio sa silya ng akusado. Malaya mula sa 40 taon ng manipulasyon, mula sa 40 taon ng pagbibigay ng walang pasubaling pag-ibig sa isang taong hindi kayang suklian ito. Mukhang haggard si Antonio, tumanda, wasak. Ang kanyang public defender ay ginawa ang lahat, ngunit ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang mga testimonya ni Loida, ng mga doktor, ng mga espesyalista na nagsuri sa tsokolate, ay bumuo ng isang perpektong kaso. Nang pagkakataon na niyang tumestigo, sinubukan ni Antonio ang isang huling manipulasyon. "Mahal ko ang aking ina," deklara niya na may pekeng luha. "Ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi ko kailanman gustong saktan ang sinuman.
Ngunit ang sarili niyang mga recording ang nagkanulo sa kanya. Nang i-play ng piskal ang audio kung saan inamin niya ang kanyang plano, na may kasamang mga detalye kung paano niya ito isasagawa, gumuho ng tuluyan ang kanyang bersyon. Ang katahimikan sa courtroom ay nakakabingi. 2 oras lamang nag-deliberate ang hurado. Guilty sa pagtatangkang pagpatay. Guilty sa paglalagay sa panganib sa buhay ng mga menor de edad. Guilty sa qualified theft. Ang sentensya ay 12 taon sa bilibid na walang posibilidad ng parol bago makapagsilbi ng 8 taon. Nang marinig ko ang hatol, hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Naramdaman ko ang kapayapaan. Hustisya. Ang legal na kumpirmasyon ng alam ko na. Tumingin sa akin si Antonio mula sa kinatatayuan niya habang pinopusasan. Ang kanyang mga mata ay wala ng kayabangan, tanging desperasyon at awa sa sarili. "Ma!" sigaw niya habang inilalabas siya. "Nanay pa rin kita, hindi mo ako maaaring iwan ng ganito." Ngunit nanatili akong hindi gumagalaw, payapa, pinapanood siyang lumayo patungo sa kanyang hindi maiiwasang kapalaran. Ang mga kasong sibil ay mabilis na naresolba. Ang kaso para sa pinsalang emosyonal ay nagresulta sa kabayarang 15 milyong piso na siyempre ay hindi mababayaran ni Antonio mula sa kulungan. Ngunit mahalaga ang simbolismo. Kinilala ng legal na sistema ang pinsalang idinulot niya sa akin. Nakakuha si Loida ng diborsyo at buong kustudiya ng mga bata. Nawala kay Antonio ang lahat ng kanyang karapatan bilang magulang. Ang aking mga apo ay sa wakas ay legal ng protektado. Nang gabing iyon, sa aking apartment, habang tinitingnan ang mga ilaw ng syudad, napagtanto ko. Ang paghihiganti ko ay kumpleto na. Ngunit hindi ito nag-iwan sa akin ng pakiramdam ng kasiyahan. Sa halip, nag-iwan ito ng isang katanungan. Ano ngayon? Sinira ko ang buhay ng taong sumubok na sirain ako. Ngunit paano ko ngayon bubuuin ang sarili kong buhay? Ang hustisya ay naisagawa na. Ngayon, oras na para sa paghilom. Ang mga taon pagkatapos ng hatol ay isang panahon ng malalim na pagbabago para sa akin. Habang si Antonio ay unti-unting nalulunod sa kanyang sariling pagdurusa sa loob ng kulungan, ako naman ay namukadkad na parang isang bulaklak na matagal nang hindi nadidiligan. Ang mamahaling apartment ay naging aking santuwaryo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, nakahinga ako ng walang bigat ng patuloy na manipulasyon. Ngunit napagtanto kong hindi sapat ang personal na kapayapaan. Ang sakit na dinanas ko ay hindi dapat masayang. Kailangan itong magkaroon ng mas malaking kahulugan. Doon ipinanganak ang ideya ng foundation. Sa tulong ni Attorney Reyes, itinatag ko ang The Teresita Foundation for the Dignity of Older Women. Ang aming misyon, tulungan ang mga matatandang babae na biktima ng pang-aabuso sa pamilya, maging ito man ay emosyonal, pinansyal o pisikal. Ang aking traumatikong karanasan ay naging isang layuning panlipunan. Ang aming unang proyekto ay isang pansamantalang tirahan, pagkatapos isang libreng legal assistance program. Ang kwento ko na minsan ay isang pinagmulan ng kahihiyan ay naging isang simbolo ng pag-asa. Ang media na minsan ay nag-ulat tungkol sa aking trahedya, ngayon ay ini-interview ako tungkol sa advokasya. Ang buhay ko ay nagkaroon ng bagong ritmo. Mga umaga sa foundation, mga hapon kasama ang aking mga apo, at mga gabi na nagpaplano para sa hinaharap. Si Loida ay naging isang malaking bahagi ng aking buhay at ng foundation. Nag-aral siyang muli, kumuha ng psychology at naging isa sa aming mga pangunahing tagapayo. Ang mga bata ay lumaki ng malusog at masaya, malayo sa anino ng kanilang ama. 5 taon pagkatapos ng hatol, isang umaga, tumawag si Attorney Reyes. "Ginang Teresita," sabi niya, "si Antonio ay nag-a-apply para sa parol." Sandaling bumilis ang tibok ng aking puso, ngunit mabilis itong nawala. Hindi na ako ang babaeng dati. Ano po ang ibig sabihin niyan para sa atin? Mahinahon kong tanong. Ibig sabihin po, magkakaroon ng hearing, paliwanag niya. May karapatan po kayong tumestigo. Nagpasya akong harapin si Antonio sa huling pagkakataon. Dumating ako sa korte kasama si Loida na ngayon ay isang lisensyadong psychologist na.
Nang pumasok si Antonio sa silid, nagulat ako. 5 taon sa kulungan ay ginawa siyang isang lalaking tumanda nang wala sa oras. Puti na ang kanyang buhok, kulubot na ang kanyang mukha. Wala nang bakas ng kayabangan. Ipinresinta ng kanyang abogado ang kaso para sa parol. Si Antonio raw ay nagpakita ng tunay na pagsisisi, sumali sa mga programa at naging isang modelong bilanggo. Nang pagkakataon ko nang magsalita, tumayo ako. Kagalang-galang na hukom, nagsimula ako. Sa loob ng 5 taon, nakita ko ang mga kahihinatnan ng mga gawa ng akusado. Hindi lang sa aking buhay, kundi sa buhay ng kanyang mga anak, na umunlad sa isang kapaligirang malaya sa kanyang impluwensya. Tiningnan ko si Antonio. Nagtayo ako ng isang foundation na nakatulong sa 500 babae na biktima ng pang-aabuso. Bawat isa sa mga kwentong iyon ay nagpapaalala sa akin kung bakit mahalaga na ang mga aksyon ay may tunay at pangmatagalang kahihinatnan. Ang kanyang maagang paglaya ay magpapadala ng isang mapanganib na mensahe. Ang testimonya ni Loida ay nagbigay ng bigat. Bilang isang profesional na psychologist, ipinaliwanag niya ang mga pattern ng narcissistic at manipulative na pag-uugali ni Antonio. Ang paglaya niya raw ay magiging isang malaking hadlang sa psychological development ng mga bata. Matapos ang deliberasyon, inihayag ng hukom ang kanyang desisyon. Ang kahilingan para sa parol ay tinatanggihan. Napayuko si Antonio sa kanyang silya. Kailangan niyang pagsilbihan ang kanyang buong sentensya. Nang umalis kami sa korte, naramdaman ko ang isang malalim na kasiyahan. Hindi ito tagumpay na mapaghiganti, kundi ang kumpirmasyon na nanaig ang hustisya. Ang mga sumunod na taon ay lumipas ng mapayapa. Ang foundation ay lumago, ang mga apo ko ay naging mga teenager. Si Loida ay naging isang kinikilalang eksperto sa kanyang larangan. Nagsulat kami ng isang libro na naging bestseller. Isang umaga, 10 taon matapos ang pagtatangkang pagpatay, nakatanggap ako ng tawag mula sa warden ng Bilibid. Ginang Teresita, kailangan ko pong ipaalam sa inyo na ang inyong anak ay pumanaw na kagabi. Ito ay isang biglaang atake sa puso. Ang kabalintunaan ay ganap. Binalak niya ang aking kamatayan sa pamamagitan ng atake sa puso at sa huli, siya ang namatay sa isang tunay na atake sa puso. Nag-iwan siya ng isang sulat. Binuksan ko ito. Mahal na ina, nagsimula ito. Isinulat ko ito dahil alam kong malamang na mamamatay ako sa kulungan na ito. Nais ko lang malaman mo na ang huling malay kong pag-iisip ay isang tunay na pagsisisi sa labis na pagkabigo ko sa iyo. Namatay ako na alam kong ang mundo ay isang mas mabuting lugar dahil nabuhay ka at umunlad. Naway ang aking kamatayan ay magdulot sa iyo ng pangwakas na kapayapaan na nararapat sa iyo. Nang may pagmamahal at walang hanggang pagsisisi, Antonio. Itinabi ko ang sulat. Hindi ko kailangang umiyak o magpatawad. Naramdaman ko lang na isang napakahaba at masakit na libro ang sa wakas ay umabot na sa huling pahina. Sa kanyang libing, ako, si Loida at ang mga bata lang ang dumalo. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking tala-arawan. Ngayon, inilibing ko ang anak na inampun ko 47 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang anak na tunay kong minahal ay namatay 10 taon na ang nakalipas. Ang araw na nagpasya siyang maging aking mamamatay tao. Ang paghihiganti ko ay hindi ang kanyang pagkawasak, kundi ang aking muling pagkabuo. Ang pinakaperpektong paghihiganti ay ang pagtatayo ng isang pambihirang buhay. Ang pamana ko ay hindi pera, kundi karunungan, hindi ari-arian, kundi layunin. Ang bilog ay nagsara ng perpekto at ako ay payapa. 10 taon, isang dekada na pala ang lumipas mula noong araw na iyon. Ang araw na nagbago sa lahat. Mula sa isang kahon ng tsokolate, gumuho ang isang buhay na binuo ko sa loob ng halos 70 taon. At mula sa mga guho na iyon, isang bagong buhay ang isinilang. Ngayon, sa edad na 79, habang nakaupo ako sa aking opisina sa foundation, tinitingnan ang mga litrato ng daan-daang kababaihan na aming natulungan, hindi ko maiwasang isipin ang kakaibang pag-ikot ng tadhana. Ang planong kumitil sa aking buhay ay siya palang naging dahilan para matagpuan ko ang tunay na kahulugan nito. Isang umaga ng tagsibol, habang sinusuri ko ang mga papeles, tumunog ang aking telepono.
Isang numero na hindi pamilyar. Nang sagutin ko ito, isang malalim at seryosong boses ang nagsalita. "Ginang Teresita?" tanong nito. "Ako po ang warden mula sa New Bilibid Prison." Sandaling huminto ang aking paghinga. Sa loob ng 10 taon, wala akong narinig na anumang balita tungkol kay Antonio, maliban sa pagkakaila sa kanyang parol. "Ano kaya ito?" "Opo, ako nga po," sagot ko. "Mayroon po akong masamang balita," sabi ng warden. "Kagabi po, ang inyong anak, si Antonio, ay pumanaw na." Pumanaw na. Pumanaw na. Nawala na. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Inaasahan ko na makakaramdam ako ng matinding sakit, ng bigat sa dibdib na nararamdaman ng isang inang nawalan ng anak. Ngunit wala. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang halo, isang bahagyang lungkot para sa buhay na nasayang, para sa batang minsan kong minahal, at isang napakalaking ginhawa, isang pakiramdam na ang isang napakahabang kadena na nakatali sa aking puso ay sa wakas ay naputol na. "Ano po ang nangyari?" Mahinahon kong tanong. "Isang biglaang atake sa puso po," paliwanag ng warden. "Sabi ng mga doktor, matagal na siyang may problema sa puso, marahil dahil sa stress at depression. Natutulog lang po siya, hindi na nagising." Atake sa puso, ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Binalak niya ang aking kamatayan sa pamamagitan ng isang pekeng atake sa puso na dulot ng lason. At sa huli, siya ang namatay sa isang tunay na atake sa puso. Ang karma, minsan, ay may kakaibang pagkamapagpatawa. "Nag-iwan po siya ng isang sulat para sa inyo," dagdag ng warden. "Gusto po ba ninyong ipadala namin?" Nag-isip ako sandali. Kailangan ko pa bang malaman ang kanyang mga huling salita? Ngunit sa huli, pumayag ako. Hindi dahil sa nostalgia, kundi para sa isang ganap na pagsasara ng kabanatang ito ng aking buhay. Dumating ang sulat 2 araw pagkatapos. Ang sobre ay simple lang, gawa sa murang papel. Nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ang sulat kamay sa loob ay nanginginig din, tila isinulat ng isang taong mahina na. "Mahal na ina," iyon ang simula. Isinulat ko ito dahil alam kong malapit na ang aking oras. Malamang na mamamatay ako sa loob ng kulungang ito. Sa loob ng 10 taon, wala akong ibang ginawa kundi mag-isip. Mag-isip sa lahat ng ginawa ko sa halimaw na naging ako. Nauunawaan ko na ngayon na walang kapatawaran ang pagtatangkang patayin ang babaeng nagbigay sa akin ng lahat. Hindi ko hinihingi ang iyong habag o ang iyong kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo na ang huling malay kong pag-iisip ay isang tunay na pagsisisi sa labis na pagkabigo ko sa iyo. Sinusubaybayan ko mula rito ang iyong ginagawa sa foundation. Ipinapakita sa akin ng ibang mga bilanggo ang mga artikulo sa dyaryo tungkol sa iyong mga nagawa. At napupuno ako ng isang kakaibang halo ng pagmamalaki at kahihiyan. Pagmamalaki dahil ikaw ay pambihira. Kahihiyan dahil muntik ko nang wasakin ng isang taong napakahalaga. Namatay ako na alam kong ang mundo ay isang mas mabuting lugar dahil nabuhay ka at umunlad. Naway ang aking kamatayan ay magdulot sa iyo ng pangwakas na kapayapaan na nararapat sa iyo. Nang may pagmamahal at walang hanggang pagsisisi, Antonio. Matapos basahin ang sulat, maingat ko itong itinupi at inilagay sa isang kahon sa aking aparador. Hindi ko kailangang umiyak. Hindi ko kailangang magpatawad. Naramdaman ko lang na isang napakahaba at masakit na libro ang sa wakas ay umabot na sa huling pahina. Ang libing ay isang maliit at pribadong seremonya. Ako si Loida at ang mga bata lang ang dumalo kasama si Attorney Reyes. Walang mga emosyonal na talumpati, isa itong tahimik na pamamaalam sa isang taong pinili ang landas ng pagkawasak at binayaran ang buong kabayaran. Si Ann, ang aking apo, na ngayon ay isang magandang dalaga na, ay lumapit sa akin. "Lola," sabi niya, "malungkot po ba kayo?" Hinaplos ko ang kanyang pisngi. "Payapa ako, apo," sagot ko. Minsan, ang pinakamalalim na kalungkutan ay para sa mga bagay na hindi nangyari, hindi para sa mga nawala. Nang gabing iyon, sa aking pag-iisa, isinulat ko ang huling entry tungkol kay Antonio sa aking talaarawan. Ngayon,
Inilibing ko ang anak na inampun ko, 40 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang anak na tunay kong minahal ay namatay 20 taon na ang nakalipas. Ang araw na nagpasya siyang maging aking mamamatay tao. Ngayon, inilibing ko lamang ang mga labi ng desisyong iyon. Ang mga buwan pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay naging napakaproduktibo. Tila may isang bigat na naalis sa aking mga balikat. Itinuon ko ang lahat ng aking lakas sa pagpapalawak ng gawain ng foundation. Nagtatag kami ng isang scholarship program para sa mga matatandang babae na gustong bumalik sa pag-aaral. Gumawa kami ng isang research center na pinamumunuan ni Loida na nag-aaral tungkol sa elder abuse. Ang aking personal na karanasan ay naging mitya para sa isang malawakang pagbabago sa lipunan. Sa aking ika-80 kaarawan, nag-organisa kami ng isang benefit gala para sa foundation. Dinaluhan ito ng mga politiko, negosyante, akademiko, at higit sa lahat, daan-daang kababaihan na ang buhay ay nabago ng aming mga programa. Habang nakatayo ako sa entablado, tinitingnan ang kanilang mga mukha, ibinahagi ko ang pangunahing aral na natutunan ko. Natutunan ko, sabi ko, na ang kabaitan na walang hangganan ay hindi isang birtud, kundi isang pagpapabaya sa sarili. Natutunan ko na ang walang pasubaling pag-ibig ay dapat may kasamang pag-ibig sa sarili. At natutunan ko na minsan, para mailigtas ang iyong sarili, kailangan mong maging handa na biguin ang mga taong umaasa na isasakripisyo mo ang iyong sarili ng walang katapusan. Ang aking kwento, patuloy ko, ay nagsimula bilang isang trahedya. Ang pagtatangkang pagpatay ng sarili kong anak. Ngunit ito ay naging isang kwento ng muling pagsilang, ng pagtuklas, ng layunin. Dahil pinili kong huwag manatili sa papel ng biktima, kundi gawing lakas ang aking sakit para matulungan ang iba. Nang matapos akong magsalita, ang 2,000 tao sa silid ay tumayo at pinalakpakan ako. Ngunit ang pinakanakaantig sa akin ay ang mga luha sa mata ni Anne at Charles, ang aking mga apo, na nakatingin sa akin ng may paghanga. Isang paghangang nakuha sa pamamagitan ng halimbawa at katatagan. Nang gabing iyon, pabalik sa aking apartment, umupo ako sa aking terasa at pinagmasdan ang nagniningning na syudad. 10 taon na ang nakalipas, ako ay isang 70 anyos na babae, mahina, minanipula at halos mapatay. Ngayon, ako ay isang 80 anyos na babae, makapangyarihan, iginagalang na may isang pamanang magtatagal sa maraming henerasyon. Ang pinaka-perpektong paghihiganti pala ay ang pagbuo ng isang pambihirang buhay. Nais ni Antonio na alisin ako para nakawin ang aking pera, ngunit nagawa niyang gisingin ang aking tunay na potensyal. Nais niyang patahimikin ako magpakailanman, ngunit pinalakas niya ang aking boses hanggang sa maging isang koro ito ng mga kababaihang may kapangyarihan. Isinulat ko sa aking tala-arawan ng gabing iyon, hindi ko pinagsisisihan ang pag-ampon sa kanya. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko agad naunawaan na ang kabaitan ay hindi dapat isinasagawa sa kapinsalaan ng sariling pagkawasak. Gusto akong patayin ng aking anak. Ngunit sa halip na wasakin ako, pinalaya niya ako para maging kung sino talaga ako. Ang kwento ay nagtapos na, ngunit ang pamana ay nagsisimula pa lamang. Bawat babaeng natagpuan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng aming mga programa ay isang tagumpay laban sa kaisipang lumikha kay Antonio. Inabot ako ng 70 taon para mahanap ang aking kapangyarihan, ngunit ginamit ko ang bawat araw ng huling 10 taon para masigurong hindi na kailangang maghintay ng ganoon katagal ang ibang kababaihan. Iyon ang aking tunay na pamana. Hindi pera, kundi karunungan. Hindi ari-arian, kundi layunin. Hindi paghihiganti, kundi tagumpay sa pamamagitan ng pagbabago. Ang bilog ay nagsara ng perpekto, at ako ay payapa.